Magandang araw, Grade 6. Narito kami ngayon para sa ating talakayan. Pero bago iyan, tayo muna ay manalangin. Sa ngalan ng Ama. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na ito upang kami ay matuto. Buksan niyo po ang aming isipan upang lubos na maintindihan ang aming mga aralin. Bigyan niyo din po ang aming mga guro, mga magulang, at mga kamag-aral ng lakas ng katawan at isipan na masigit namin kailangan sa araw-araw sa panahong ito. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Amen. Amen. Okay. Ngayon naman, sana ay minapanood nyo itong ating aralin ngayon at para naman malaman ko na kayo talaga ay pinapanood itong ating aralin ngayon, magbabase lamang ako sa mga aktibidad na ibibigay namin mamaya para sa inyong attendance. Okay. Ngayon naman ay meron tayong pampasigla dito. Sundan nyo lamang itong nasa screen. Saan nagmumula itong liwanag? Hindi nagdidilim sa buong magdamag. Sa kaslap ng ilaw na iyong dala, lahat ng araw gumaganda. Taas, baba, kanan, kaliwa, saan ka man magpunta, liwanag ang iyong dala. Di nangingiti mo ako, ikaw ang sunshine ko. Di nangingiti mo ako, ikaw ang sunshine ko. Ikaw ang sunshine ko. Ikaw ang sunshine ko. Ikaw ang sunshine ko. Okay. Ngayon naman, meron tayong aktibidad na tinatawag na teritoryo o hindi. Ano nga ba ito? Ito ay isang online activity na mayroon akong ipapakita sa inyo or ipa-flash ko sa screen ang yung mga pictures na kailangan yung i-differentiate kung teritoryo ba ito ng Pilipinas o hindi. Next slide please. So the first picture is Sulusi. Ano kaya ito? Teritoryo ba ito ng Pilipinas o hindi? Okay. Ito ay teritoryo. Ang Sulusi ay bahagi ng katubigang nakapalibot at nag-uugnay sa mga pulo ng Pilipinas. Kaya ito ay sakop ng ating pambansang teritoryo ayon sa Saligang Batas ng 1987. Kasunod na picture please. Okay. Ang Hawaii naman, ano sa tingin nyo? Teritoryo ba ng Pilipinas ito o hindi? Hindi. Dahil ang Hawaii ay bahagi ng Estados Unidos, hindi ito sakop ng Pilipinas. Malayo ito sa ating mga hangganan at wala itong kasaysayang nagsasabing kabilang ito sa ating teritoryo. Ang Palawan, sa tingin nyo, teritoryo ba natin ito? Sa Pilipinas o hindi? Okay, teritoryo.
dahil ang Palawan ay isa sa mga pangunahing pulo ng Pilipinas. Ito ay malinaw na bahagi ng ating pambansang teritoryo sa lupa man, tubig o himpapawarin. Ang Taiwan. Sino nakapunta dito ng Taiwan? Okay. Sa tingin nyo, teritoryo ba ito ng Pilipinas o hindi? Hindi. Dahil ang Taiwan ay isang hiwalay na bansa na malapit sa hilaga ng Pilipinas. Kahit ito ay malapit, hindi ito bahagi ng ating teritoryo. Next slide. Ang Batanes naman, ano kaya sa tingin niyo? Teritoryo ba natin ng bansang Pilipinas ito o hindi? Teritoryo, tama. Ang Batanes ay ang pinakahilagang lalawigan ng Pilipinas. Ito ay isa sa mga pulo na kabilang sa ating pambansang teritoryo. Ayon sa Saligang Batas ng 1987, Okay. Kaya't kahit ito ay nasa pinakatuktok ng ating mapa, ito ay sakop ng Pilipinas. Okay. Next slide, please. So, ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa teritoryo ng Pilipinas, ayon sa batas at kasaysayan. Ang Pilipinas ay may kabuuang sukat na 300,000 kilometro kwadrado. Ang Luzon ang pinakamalaking pulo sa bansa, ikalawa ang Mindanao at ikatlo ang Samar. Ito ay may haba ng 1,851 kilometro kwadrado at lapad na 1,062 kilometro kwadrado. Noong panahon ng Kastila, nahati ang Pilipinas sa maraming mga pulo at pamayanan bago ito pinagbuklod ng kolonisasyon. Ang mga Kastila ang nagdala ng ideya ng pagbuo ng isang bansa na may iisang teritoryo at gobyerno. Kapag pinag-uusapan ng teritoryo, mahalaga ring pansinin na hindi lahat ng bahagi ng kasalukuyang Pilipinas ay saklaw agad ng kasunduan sa Paris. May mga isla tulad ng Cagayan de Solo at Sibuto na opisyal lamang isasama sa pamamagitan ng kasunduan sa Washington noong 19th. Next slide, please. At dito naman, sa Disyembre 10, 1898, may kasunduan ang Paris. So sa kasunduan ng Paris, nilagdaan ito ng Estados Unidos at Espanya bilang pagtatapos ng digmaang Espanyol at Amerikano. Sa kasunduang ito, inilipat ng Espanya ang pamamahala ng Pilipinas sa Estados Unidos kapalit ng $20 milyon. Ito ang simula ng pananakop ng Amerika sa Pilipinas. So ang kasunduan ng Paris ay mahalaga, hindi lang dahil sa paglipat ng Pilipinas mula sa Kastila patungo sa Amerika, kundi dahil dito nagsimula ang pagkakilala ng kilala ng mamayan sa Pilipinas bilang hiwalay at mahalagang teritoryo. At ang mga Pilipino ay walang kinatawan sa kasunduan. Dito, hindi nila pinagtatanggol ang kanilang karapatan sa sariling bansa ng formal. Kaya't maraming debate kung makatarungan o mapanlinlang ang naging proseso. Kaya binayaran ng Estados Unidos ang Espanya ng
$20 milyon, hindi bilang presyo ng mga tao kundi bilang kabayaran sa mga gusali, pag-aari at sa mismong kontrol ng Espanya sa archipelago. Ang kasunod naman na kasunduan ay kasunduan sa Washington noong Nobyembre 7, 19. Nilagdaan ng Estados Unidos at Espanya upang isama ang mga pulo ng Cagayan de Sulu at Sibuto bilang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Dito naman nilinaw ng kasunduang ito na kasama sa teritoryo ng Pilipinas ang ilang malalayong isla na hindi na isama sa orihinal na kasunduan sa Paris. Nagbigay diin din ito ang kabuuan ng archipelago ay opisyal ngang bahagi ng Pilipinas sa ilalim ng Estados Unidos. Binayaran ng karagdagang $100,000 ang Espanya bilang kapalit ng formal na pagsasama ng mga islang ito ayon sa kasunduan. Off nag-mic Trish o na wala. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang kasunod na kasunduan. Ang arbitrasyon sa Pulo ng Palmas noong Enero 23, 1925 hanggang sa Abril 4, 1928. Dito, ipinasa sa Permanent Court of Arbitration ang usapin ng pamamay-ari ng Pulo ng Palmas o Miangas noong Abril 4, 1928. Pinananapagdesisyonan na pamamay-ari ito ng Netherlands, hindi ng Pilipinas. So dito, sa Permanent Court Arbitration na pinunuan ni Max Huber ang pagpasya kung sino ang karapat-dapat na mamamay-ari sa Palmas or Miangas Island ngayon. At dito rin binabahagi ng binabahagi na hindi ito bahagi ng Pilipinas kundi sakop ito ng Estados Unidos noong panahong iyon. Kasunod naman ay ang kasunduan ng Estados Unidos at Gran Bretanya noong Enero 2, 1930. Nilagdaan sa Washington, D.C. upang ayusin ang hangganan sa pagitan ng Hilagang Borneo o Protectorate ng mga Biton at ng Pilipinas. Naglatag ito ng bagong hangganan sa pagitan ng dalawang bansa. So dito, ang kasunduan ay nilagdaan noong ikadalawa sa Enero 1930 sa Washington, D.C. Ni Henry L. Stimson ng Estados Unidos at ang British Ambassador sa Estados Unidos na si Esme Howard. Sa susunod naman ang Saligang Batas ng 1935. So ipinagpatibay ang pamamay-ari ng Pilipinas sa lahat ng lupaing inilapat ng Espanya sa Estados Unidos at ang mga isla na nagpagkasunduan sa Washington, D.C. So lahat ng mga isla ayon sa nakapagsunduan ng Washington, D.C. at lahat ng teritoryo na nasa ilalim ng pamamahala o kapangyarihan ng bansa ay pamamay-ari na ng Pilipinas. So dito naman sa Republic Act na number 3046 noong Hunyo 17, 1961 at Republic Act number 5446 noong Setyembre 18, 1968. So dito itinakda ang hangganan ng dagat teritorial ng Pilipinas kabilang ang lahat ng tubig sa paligid at pagitan ng pulo bilang bahagi ng pambansang tubig. Inamyendahan noong 1968 upang itama ang mga pagkakamali. So dito ipinagtibay ng Republic Act number 5456 na nag-amyenda sa Republic Act 3046 dahil sa mga maling pagkasulat sa unang seksyon ng batas. Ngayon naman ay dito tayo sa Saligang Batas ng 1973. Nilinaw ng pambansang teritoryo ng Pilipinas kabilang ang lahat ng pulo, katubigan at teritoryong na may legal na titulo bilang pamamay-ari ng bansa. So dito
Ang lahat ng teritoryong sakop na nakasaad sa bawat pulo ay pagmamay-ari ng Pilipinas. Dumako naman tayo sa Presidential Decree number 5996 noong Hunyo 11, 1978. Dito ipinahayag ang pamamay-ari ng Pilipinas sa Kalayaan Island Group or Spratly Islands sa West Philippine Sea at inilagda ang Exclusive Economic Zone EEZ na may lawak na 2,263,816 kilometro kwadrado na may karapatang galugarin at gamitin ang likas na yaman sa loob ng 200 nautical miles. So dito sa Presidential Decree 1596, ipinapagtibay ang batas na ito na ang pamamay-ari ng bansa sa Kalayaan Island, ang Spratly Islands. At dito rin inalagdaan ng dating Pangulong Ferdinand E. Marcos noong labing isa Hunyo ng 1978. Ngayon naman ay dumako tayo sa United Nations Convention on the Law of the Sea or UNCLOS noong Disyembre 10, 1982. So dito itinakda ang hangganan ng teritoryo ng pangkatubigan mula 3 milya hanggang 12 milya at kinilala ang 200 milya EEZ ng bansa at pinalawak ito ang panloob ng dagat ng Pilipinas na halos 4 na milyong ektarya. So dito naman nakatakda ang mga kaganapan sa bansa at ang pagpapalawak sa loob ng Pilipinas, ang panloob dagat ng Pilipinas. Ngayon naman ay dumako tayo sa Saligang Batas ng 1987. So dito ipinapairal ang kasulukuyang hangganan ng Pilipinas kabilang ang lahat ng pulo, karagatan at mga teritoryo sa ilalim ng jurisdiksyon ng Pilipinas. So ang pambansang teritoryo ay binubuo ng Kapuluang Pilipinas kasama ang lahat ng mga pulo at karagatang nakapaloob dito at lahat pang ibang teritoryo na nasa ganap na kapangyarihan o jurisdiksyon ng Pilipinas. Ngayon naman ay dumako tayo sa Republic Act number 9522 noong Marso 10, 2009. So dito nilagdaan upang linawin at tukuyin ng mas tiyak ang hangganan ng teritoryong pangkatubigan ng Pilipinas na nag-amyada sa mga nauunang batas upang maprotektahan ang soberanya ng bansa. So dito naman ay binigyang linaw ang ng batas ng kahulugan at paglalarawan sa takdang guhit na hangganan ng teritoryong pangkatubigan at bansa na nagbago sa ilang probisyong nakasaad sa Republic Act 3046 at Republic Act 5446. Gayon naman, dito sa ating screen, nakita nyo, ito ang mapa na sa lawak ng teritoryo ng Pilipinas batay sa mga batas at kasunduan. So nandito tayo sa Treaty of Paris, ang kasunduan sa Paris noong 1898. So dito, sa ganito, itong linya na to, itinakda ang hangganan ng Pilipinas matapos ibigay ng Espanya sa Amerika. Okay? Tapos ito namang EEZ o Exclusive Economic Zone 1599 dito kung saan may karapatan ang bansa, itong linya na to, kung saan may karapatan ang bansa sa yamang dagat ng 200 nautical miles mula sa baybayin. At dito naman sa Kalayaan Island, PD 1596, dito ang mga isla sa West Philippine Sea na inangkin ng Pilipinas. At sa huli naman ay ang baseline Republic Act 1346 at ang Republic Act 5446 and Republic Act
1955-22, dito ang mga batas na nagsaad ng batayan na hangganan sa dagat ng Pilipinas. Ngayon naman, nalaman ninyo na ang mga kasunduan at ang mga batas ng ating teritoryo ng Pilipinas. Ito ay mahalaga sa pagtatakda at pagpapatibay ng ating teritoryo ng Pilipinas mula sa panahon ng pananakop ng Espanya at Amerika hanggang sa kasalukuyan, lalo na sa usapin ng soberanya at likas na yaman sa mga pulo at karagatan ng bansa. So mahalaga ang kaalaman na ito upang maunawaan natin ang ating soberanya at ang mga karapatan ng bansa sa pandaigdigang level, lalo na sa usapin ng likas na yaman at mga teritoryong pandagat. Ngayon naman ay meron tayong aktibidad, gumawa ng simpleng timeline na nagpapakita ng pagkasunod-sunod ng mga kasunduan at batas na natakda ng teritoryo ng Pilipinas. Gawin ito sa long bond paper na may 1/2 inch margin. Ipapasa niyo ito sa susunod na linggo sa face-to-face na ating klase. So narito ang sample ng timeline diagram. Okay. At sa ating pagtataya ay sagutin ang mga tanong na matatagpuan sa inyong aklat sa pahina 15, sa pahinang 15, sagutan natin sa letter A at B. So meron akong ipopost na Google form at dyan nyo isusulat ang inyong mga sagot o dyan nyo ilagay inyong mga sagot. Siguraduhin kumpleto at tapat ang inyong mga sagot bago isubmit. At sa ating takdang aralin, magbasa tungkol sa araling 2, pagsibol ng damdaming nasyonalismo na matatagpuan sa pahina 23 ng inyong aklat sa araling panlipunan. Kung meron kayong mga katanungan, pwede ninyong i-comment sa Google Classroom. At yan lang ang ating diskusyon ngayong araw. Maraming salamat sa pakikinig mga bata, mga grade 5 students.